Po ang nakarelate doon sa video? Sino po ang naintindihan po yung video? Madalas po sa atin, hindi po natin nabibigyan ng halaga yung prayer sa ating buhay. And sa video po na napanood natin, yung pastor po ay nag-disguise na homeless para makita niya kung yung mga members ba niya sa church ay may pake sa mga tao na nasa labas ng church. So before tayo mag-start, pwede ko bang iwanan muna ang isang tanong sa bawat isa sa atin. Kailan yung huling pagkakataon na nanalangin tayo para sa ibang tao? Yun po yung ating i-discuss ngayong umaga. Kaya samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Lord, we thank you and we praise you dahil ngayong araw po ay meron po kaming panibagong pagkakataon para po alalahanin yung kabutihan mo. At para din alalahanin na hindi dapat namin kalimutan yung pananalangin. At ano pa yung mga bagay na pwede namin matutunan dito. Lord, we ask for your guidance, for your Holy Spirit. May you open up our hearts, O God. May we understand your message, O Jesus. And may you transform us according to your glory, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, muli, magandang umaga po sa ating lahat. At this day po, ang i-discuss po natin ay yung Paul's prayer for the Colossians. So, ang i-discuss po natin ngayon ay mula po sa libro ng Colossians at mula po sa chapter 1 ng Colossians. At may opportunity po tayo ngayon na pag-aralan paano ba nanalangin si Paul para sa mga tao doon sa lugar ng Colossae. Kaya tinawag na Colossians ang lugar na yun. And hindi lang po yung panalangin niya ay para sa mga tao doon. Kasi pag-uusapan natin to ngayon, so ngayon aalamin natin, applicable ba para sa panahon natin ngayon yung panalangin? Or may matututunan ba tayo doon? Or may mababago ba sa ating buhay? For sure po marami. Kaya kung meron po kayong ballpen, notebook, or notepad sa inyong cellphone, i-maximize natin yung pagkakataon. Mag-take note tayo, alalahanin natin kasi kailangan po natin yon sa ating mga buhay. Kaya samahan niyo po akong basahin ang ating verse mula po sa Colossians chapter 1, verse 9 to 4. Ito po ay English version. Sinasabi po dito, "For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have the redemption, the forgiveness of our sins." Or forgiveness of sins. Kaya ngayon po, makita natin, mula pa dun sa intro natin sa video kanina, mapapansin po natin that prayer is indeed the Christian's vital breath and nature air. Native air. Yan. Meron pong isang quotation dyan. Paki-next po yung slide. Ulitin ko po, prayer is indeed the Christian's vital breath and native air. Tatagalugin po natin, kung ang isang tao po ay hindi kayang mamuhay ng walang hangin, ang isang tunay na Kristiyano ay hindi dapat mamuhay ng walang panalangin. Yan po yung dapat natin tandaan ngayong umaga. Kaya kung titignan po natin, ano ba yung laman, yung content ng prayer ni Paul para sa mga taga-Colossians. Una po ay prayer for knowledge. Sabi po sa verse 9, "Kaya mula nang marinig namin ito, patuloy namin itinadalangin sa Diyos." So ano bang narinig ni Paul? Chismis ba ito? Or something? Actually po, ang narinig ni Paul sa mga unang verses ng chapter 1, narinig niya na yung mga believer, yung mga mananampalataya, yung mga tao sa lugar ng Colossae, nag-grow sila spiritually. Imagine niyo, nabalitaan ni Paul na yung mga tao na isang tao, dalawa, dumami na
dumami, mas lalong lumalago sa pananampalataya. At nung nalaman niya yon, hindi siya tumigil na manalangin na mas lalo pang mag-grow yung mga tao doon at mas lalong magkaroon ng knowledge para malaman kung ano yung kalooban ng Panginoon. Sabi po sa verse 9 pa rin, na sana ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban. Pag sinabi pong knowledge, yung kaalaman, hindi lang po ito yung natututunan natin sa school, or sa work, or sa labas. Ibig sabihin, yung totoong knowledge po, yung mayroong personal na experience sa ating mga buhay. But most of the time po, pag tayo po ay nananalangin, dinalagan natin kay Lord, Lord, ito po yung gusto kong mangyari. Ito po yung plano ko. Ito po yung gusto ko. Pero kailan po yung walang pagkakataon na ang panalangin natin, Lord, ano yung gusto mo na mangyari para sa akin? Ano yung gusto mong gawin ko para sa iyo? Tamang knowledge ng kaalaman na malaman kung ano talaga yung layunin ni Lord para sa ating mga buhay. And next is prayer for knowledge with wisdom and spiritual understanding. Sabi dito sa verse 9, sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Tayo po, sa normal na na pagkatao natin, wala naman talaga tayong kaalaman. Kung ano man yung pinagmamalaki natin ng alaman sa mundo, possible na ano lang yon, intellect lang yung meron tayo. Or pwede yung mga nalalaman lang natin, ano lang yan, kumbaga maliit na porsyento lang. Pero yung totoong malaman natin kung ano yung katotohanan, kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yun po yung mas mahalaga. At yung full knowledge po, ay mangyayari lang yun, yung totoong pagkaintindi natin sa ninanais ng Panginoon kapag tayo po ay may totoong relationship kay Lord. Kung kailangan po natin ng karunungan, nag-aaral tayo, may decision making tayo, may pamilya tayo, hindi po tayo magkakaroon ng tamang karunungan kung hindi po tayo nananalangin. Ibig sabihin, wisdom requires prayer. At kung tayo po, gusto natin ng tamang pag-unawa, hindi po natin mauunawaan kung ano yung sinasabi ni Pastor, kung ano yung sinasabi ng mga nagpipreach sa atin, kung ano yung gusto ng Panginoon, kung hindi tayo nagbabasa ng Bible. Ibig sabihin po, no, spiritual understanding requires reading of the Bible. Kaya yung dalawa po yan, yung pagbabasa ng Bible at pananalangin, ay essential po sa atin. Hindi po dapat yung paghihiwalayin. Sabihin mo, ay okay lang nakapag-pray naman ako. Kahit hindi ako magbasa ng Bible, at least prayerful ako. No, hindi po yun ganon. Ang prayer at ang pagbabasa po ng Bible, para pong chopstick. Try nyo kumain ng chopstick ng isa lang yung stick. Di ba mahirap? Dapat dalawa para makakuha tayo ng pagkain. Pag kumakain tayo, may kutsara, may tinidor. Pag may adobo, dapat may suka, may toyo. Dapat magkasama po palagi yan. Hindi dapat natin yan paghiwalayin. So bakit po natin kailangan magkaroon ng tamang kaalaman, ng knowledge, kung ano ba yung gusto ng Panginoon, kung ano ba yung will niya, ano ba yung layunin niya sa ating buhay. Bakit? Matalino naman tayo. Okay na siguro yun. Hindi po. Kailangan natin ng tamang kaalaman kasi po, karamihan po sa atin, most people po, nade-destroy po tayo, nasisira po yung ating pagkatao dahil mali yung nalalaman natin. Mali yung mga bagay na alam natin. At nade-destroy po tayo yung may mga pamilyang nasisira, may mga relationships na nasisira, may mga buhay na nasisira. Kasi alam nila, tama naman itong ginagawa ko. Uso naman to. Wala namang mali. Sabi ng mundo, love yourself. Or sabi ng mundo, go with the flow lang. Love wins. Walang mali sa ginagawa ko. Be yourself now. You are beautiful just the way you are. Ganon yung sinasabi ng mundo. So kung wala tayong tamang pamantayan, kung wala tayong tamang standard, base sa salita ng Panginoon, base sa pananalangin, ang susundin lang natin yung trending, yung uso. Makikigaya lang tayo kasi yun yung ginagawa ng karamihan, yun lang din yung gagawin natin. So importante na meron tayong correct knowledge at wisdom na nagmumula po sa Panginoon. At mangyayari po yun kung tayo po ay nananalangin. Kaso, hindi tayo nananalangin. Ano pong mangyayari sa atin? Alam niyo po, madalas ang dahilan ng mga tao, busy kasi ako, kaya hindi ako nakapag-pray. Busy.
Okay, discuss natin paano ang busy. Alam niyo po ba, ang totoo pong enemy, yan, quotation po ulit siya. Sabi po dito, the real reason why people don't pray is not because they're busy. It's because they're proud. Again, the real reason why people don't pray is not because they're busy. It's because they're proud. So talaga yung sa sarili mo, mayabang ba ako? Ngayon, nasagot na natin, yes. Mayabang tayo kapag hindi tayo nananalangin. Paano yung masasabi yun? Humble naman ako, sis. Hindi tayo humble pag tayo ay hindi nananalangin. Kasi po, pag tayo po ay hindi nananalangin, parang sinasabi natin kay Lord na, okay lang Lord, kaya ko na to. I got this. Don't worry about me. I can handle this. I'm strong, independent. Ganon. Ganon yung nagiging attitude natin kapag tayo ay hindi nananalangin. Parang sinasabi natin na Lord, hindi kita kailangan. Kaya kong i-manage to. May sarili akong pamamaraan. Diyan ka lang. Ako na to. Kaya ko na to. Ganon yung nangyayari sa atin. Nakakatawa kasi totoong nangyayari pero nakakalungkot at the same time. Kasi pinabaliwala natin na merong Diyos na mas nakakataas para sa atin. Yung theme natin for this month at sa mga succeeding month, yung supremacy ng Panginoon. Kung supreme siya sa buhay natin, dapat gamitin natin yung pananalangin para i-guide niya tayo. Pero kung hindi tayo nananalangin, parang sinasabi natin, I'm supreme. Kaya ko na to. Ganon yung nangyayari sa ating mga buhay. At alam niyo po, yung hindi pananalangin, unti-unti po niyan, nanghihina tayo. Mas lalong ina-atake ng kaaway yung spiritual growth natin. Ay, okay na yan, hindi na siya nananalangin. Kontento na siya sa buhay niya. Hayahay na lang siya. Ganon yung nangyayari. Pero, kabaligtaran ang gawin natin, gamitin natin yung prayer para paglabanan yung pride na meron tayo sa ating puso. Huwag natin hayaang kontrolin tayo ng kaaway. So ngayon po, the busier your schedule is, the more time that you need to pray. Again, the busier your schedule is, the more time you need to pray. So sabihin mo kay Lord, busy kasi ako Lord eh. Wala kang time mag-pray. Kaya nga kailangan ka lalong mag-pray kasi busy ka. Marami kang kailangan gawin. Marami kang kailangan tapusin. Marami kang aaralin sa school. Marami kang kakaharapin ng mga tao dun sa workplace mo. Kailangan mong mag-pray kasi hindi ka malakas on your own. You need the Lord to guide you. Tapos hindi ka pa mag-pray, ang dahilan mo, busy ka. Nakakahiya naman. Binigyan tayo ni Lord ng 24/7, tapos dadahilan natin, busy tayo. Sakit na. Sakit din eh. Kasi kahit ako po, tinatamaan ako dito eh. Kasi di rin po talaga ako prayerful. Noon kapag nagsimula pa lang kami pag sinabi, oh, mag-pray ka na. Sabihin ko, di pa ko marunong pray siya na lang. Mas mahaba yung prayer niya. Mas okay na siya yung mag-pray. Dati ganun ako, lalo pag si Ate Shai. Si Ate Shai kasi sa batch namin, siya yung pinakamahaba mag-pray sa amin. Kaya kapag sinasabi, oh Jones, mag-pray ka na. Si Ate Joy na lang po. Kasi si Ate Joy, prayerful talaga siya. Yun talaga yung isa sa mga weakness ko kahit before. Kasi akala ko po noon, yung prayer meeting, para lang sa mga leaders ng church. Akala ko pag yung sinabing prayer, ay, boring. Nakakaantok naman. Ba't kailangan mag-pray? Ang bata-bata ko pa. Yung pag-pray para sa matatanda na. Nagkamali ako. Akala ko po noon, pag pinag-pray ka, ay, ano ba yan? Prayer na naman. Mag-pray sila, may prayer meeting ng Friday, meron pang Sunday, tapos meron pang Saturday. Bakit ganun? Kailangan laging mag-pray. Hindi ko naiintindihan before. Kasi bata pa po ako. Pero sabi ni Pastor, mag-pray. Oh, sige, mag-pray na lang tayo. Pero hindi ko talaga naiintindihan yung meaning nun. Kaya, natapat pa sa akin yung prayer. So, lalo kong na-understand. Pero ano naman po, binaborn agad ako ng Panginoon. Everyday naman po, lalo niya pinapaintindi sa akin yung kahalagahan ng pananalangin. And ito, pag nagpe-prepare ako ng mga ganitong preaching, exhortation, tututuusin, pag hindi ako nanalangin, nakakatog po ako. Mahihain ako, hindi nakalata. Hindi ko po kaya tumayo dito para mag-share. Kasi sino pa naman ako para gamitin ni Lord? Word niya to, napakahalaga nito. Pero pinapalakas ako ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya tingnan natin yung pangalawang prayer ni Paul para sa mga taga-Colossians. Second po is,
a prayer for a worthy walk. Worthy walk. Worthy walk that glorifies God. Sabi sa verse 10, sa gayon makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat. Pag sinabi po worthy, in Tagalog, karapat-dapat, deserving. So tayo po, imagine ninyo, sino po dito yung celebrity? Wow, what a celebrity. Famous sa TikTok, sa Facebook, maraming followers. Ay, wala, mahiyain. Pero alam ko meron yan eh, may mga ganyan, may mga reels kayo. Pag kayo po ay famous, pag kayo celebrity, marami kayong followers, bawat galaw nyo, may nakakakita. Kaya dapat careful nyo kasi isang maling galaw nyo lang, ibabash kayo ng mga tao sa social media. Ganon din po ang ating pamumuhay. Dapat careful tayo kasi nire-represent natin si Lord sa buhay natin. Bawat kilos natin, nakikita kung tayo ba ay totoong nananampalataya sa Panginoon or nagpapanggap lang tayo. Kasi po si Lord po, yung ating pinaglilingkuran, yung ating kinikilalang Panginoon, worthy po siya, karapat-dapat siya, deserving siya sa mga papuri natin. Kaya dapat yung paglakad natin, yung path na pinupuntahan natin, hindi yung liko-liko-liko-liko. Hindi yung sarili nating daan. Dapat yung pinapatunguhan nating path, naglalakad tayo ayon sa nais ng Panginoon. At yun yung makakapagbigay ng kapurihan sa Kanya. Yun yung bagay na makakapag-glorify sa ating Panginoon. Pero ang tanong, sa mga daily activities ba natin, napaparangalan ba si Lord? Kasi dito sa Sunday service, lahat tayo, kunwari, parang imagine natin may mga ano tayo, halo. Para tayong mga angel. Ang babait natin pag sa loob ng church. Hindi po dito nasusukat yung pagiging Kristiyano natin. Yung pagiging believer natin, nasusukat yun paglabas mo ng church. From Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, sino tayo sa harapan ng Panginoon? Ano yung ginagawa natin pag nakakasalumuhan natin yung kapwa natin? Does it glorify God? Yung mga daily activities natin? Kahit itago natin yan, wala naman si pastor dito. Okay lang yan, nasa labas naman ako ng church, pwede ko itong gawin. Well, nakikita tayo ni Lord. Kahit saan tayo magpunta, kahit nasa isipan pa lang natin yan, alam na ni Lord na may masama tayong plano, may masama tayong balak. At pag nakita yan ng tao sa paligid natin, ay, Kristiyano ba naman yan si sister? Every Sunday nasa church yan. Si brother, naka-long sleeve pa yan, naka-coat pa yan pag Sunday. Ay, paglabas, bakit ganyan yan? Sabi, yan pala yung tinuturo sa Christ to the Philippines batasan. Diba? Ganyan pala yung mga Kristiyano. Ayoko na lang maging Christian kasi si sister, si brother, ganun yung ugali. Diba, nagiging katitusuran tayo ng Panginoon. Nagiging katitusuran tayo ng mga taong nakakakita sa atin. At ang nakakalungkot pa, instead na magbigay tayo, maglaan tayo ng oras sa Panginoon, binibigay natin tirang-tirang oras para kay Lord. Unahin mo natin lahat ng gagawin natin. Yung 24 hours, magtitira tayo ng 1 minute. Okay, may 1 minute pa lang kung pipray ako. Kaya pa to 1 minute pa. May masabi lang na nakapag-pray tayo. Hindi deserve ni Lord yung 1 minute ng buhay mo. Ang deserve ng Panginoon, uunahin mo siya, magtatapos yung araw mo, kasama mo siya the entire day. Kasi yun yung pagkakalikha sa atin. And may mga time po kasi na hindi natin feel mag-pray. Hindi ko feel ngayon mag-pray. Bored ako. Wala ko sa mood. Well, manalangin ka pa rin. Kasi yung prayer po, hindi dapat nakabase sa emotions natin. Yung prayer po, it's a connection with God. At para po yun sa benefit natin. So second po, worthy walk that fully pleases God. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pangunawa at pagkakakilala sa Diyos. Pag sinabi po kasi natin, please, nalulugod, natutuwa, nagagalang pa si Lord sa buhay natin. Parang tatanungin natin, paano nangyari yun? Si Lord yun eh. Paano ko siya mapiplease? Matutuwa ba si Lord sa kahit anong gawin ko? Diyos na siya, ito lang ako.
posible po natin magawa yun. Sa ngayon po, kapag may mga magulang, di ba po kapag unang naglakad yung anak nyo, or nagsabi ng first word niya, mama, or papa, di ba tuwang-tuwa kayo? Lahat ng bagay, maliliit man or malalaki na na-accomplish ng mga anak nyo, tuwang-tuwa kayo. Ganun din po si Lord. Bawat bagay, maliit or malaking bagay, ginagawa natin para sa Kanya, natutuwa siya. Hindi lang natin nalalaman, pero masaya siya doon. Kaso mas madalas, sakit ng ulo binibigay natin. Kakulitan ang binibigay natin, hindi po ba? So ngayon po, gusto ko pong ipaintindi sa atin at gusto ko pong ipaalala sa atin na hindi po kalugihan, hindi po kawalan ni Lord kapag hindi tayo nanalangin. Akala kasi natin yung pananalangin nire-require tayo kasi kailangan ni Lord yung panalangin natin. Well, baliktad po. Kahit hindi ka mag-pray, kahit hindi mo kilalanin si Lord sa buong buhay mo, hindi niya kawalan yun. Kasi Diyos na siya. Ang kabaliktaran nun, ang totoong dahilan na nanalangin tayo kasi kailangan natin ang Panginoon. Tayo yung lugi kapag di tayo nag-pray. Kapag hindi tayo lumapit kay Lord, pag hindi natin inalala si Lord, tayo yung lugi. Sinong hindi magkakaroon ng tamang kaalaman? Sinong hindi i-guide? Tayo yun, di ba? Kasi halimbawa po yung, sabihin natin sa ano pa rin, sa magulang at anak. Di ba kapag yung anak mo, kung ano mang gawin yan sa buhay niya, nananatili kang magulang. Kahit hindi ka pansinin yan, magpapagutom yan, magtatampo yan. Pero at the end of the day, magugutom siya. Tapos manghihingi ng pagkain sa'yo. Di ba sinong lugi? Yung anak. Kasi yung anak, nagpapakunwari pa, maglalayas pa yan. Tapos babalik din naman sa bahay. Kasi wala naman siyang matirahan. Ganun po yun. Ang magulang na yan. Pero yung anak ang may kailangan sa magulang. Kasi kailangan niya ng guidance. So ganun din po tayo sa Panginoon. Tayo yung nangangailangan. Kaya tayo yung dapat na lumalapit sa Kanya. And kinreate ni Lord yung prayer para makalapit tayo sa Kanya. Kasi hindi natin ginagamit. Hindi tayo nananalangin. So sinong lugi? Tayo po yun. So, we can please God. So, paano po tayo makakagawa ng bagay para maging happy? Kahit paano man lang, pasayahin man lang natin si Lord sa dami ng mga kalokohan natin sa buhay. Gumawa naman tayo ng mapaparangalan siya. So, we can please God by first being fruitful in every good work. Ibig sabihin po, tayo po kasi, nilikha po tayo ng Panginoon para po talaga mapaluguran siya. To worship Him, to serve Him, to do things for His glory. Doon po tayo ginawa. Kaso madalas ayaw natin nun. Kasi akala natin, kinreate tayo sa mundo para maghirap lang, para masaktan, para mahirapan. Kasi nga mali yung kaalaman na meron tayo. So alam niyo po ba, hindi lang tayo makakapaglingkod kay Lord pag nasa church. Yung mga nasa ministry, yung mga tumutugtog siya and all, yung mga nagsasalita dito, hindi lang ito yung mga bagay na makakapag-glorify or makakapag-please kay Lord. Everything po na ginagawa nyo sa bahay nyo, sa school, sa work nyo, kung nasan man kayo, bawat maliit or malaking bagay, ginagawa nyo ng excellent kasi alam nyo may nakakakita sa inyo. Wala yung boss nyo absent, yung boss nyo nasa taas. Pepetics ba tayo pag ganon? Pag nasa school, hindi ka nakikita ng teacher mo, mangungopya ka sa katabi mo. So, hindi yun yung excellency na gusto ng Panginoon. It doesn't glorify the Lord. Ang gusto ng Panginoon, bawat bagay na ginagawa natin, everything, magiging fruitful. Yung good work na ginagawa natin. Every time na nag-care tayo sa mga tao sa paligid natin. Every time na nagpapatawad tayo. Every time na nagmamahal tayo. Umiintindi, umuunawa tayo. It pleases God. It pleases Him. So second, we can also please God by growing in the knowledge of God. Imagine, ang gusto ng Panginoon, kilalanin natin siya. Mas makilala natin siya sa ating buhay. Magkaiba po kasi yung kakilala versus kilala. For example, ako, kakilala ko si Lee Min Ho. Ayan, yung mga K-pop dyan, mga oppa, ganyan. Kakilala ko si Lee Min Ho. Pero hindi ko talaga siya totally kilala. Pag tinanong mo ako kung ano yung favorite food niya, ano yung favorite color niya and all, saan siya madalas pumupunta,
hindi ko na yun masyadong sure kasi hindi ko talaga siya totally kilala. Pero kakilala ko siya kasi famous siya. Ganon din sa ating buhay. Sinasabi natin, kilala ko naman si Lord. Alam ko nga, Lord siya. Jesus, God. Pero pag tinanong mo, ano ba yung mga bagay na makakapagpahappy sa Panginoon? Ay, may ganun pala. Hindi ko na alam yun, sis. Why? Kasi wala tayong tamang relationship kay God. Hindi natin alam to how can we make Him happy? Kasi hindi naman talaga natin ginagawa. Ang alam lang natin, gumawa ng mali. Kasi mas madali yun, di ba? Sumuway. Sige, sumuway na lang tayo. Mas madali yun. Ganun yung ginagawa natin sa ating buhay. And kung hindi na nga tayo nagbabasa ng Bible, hindi pa tayo nananalangin, ayaw pa natin mag-church, hindi tayo nag-a-attend ng group, ayaw natin mag-attend ng activities, lahat na, magpapakalayo-layo na lang tayo, tayo rin po yung kawawa. Mas lalong hindi natin malalaman kung anong nais ng Panginoon. Mas lalong hindi natin siya makikilala. Mas lalong hindi tayo mag-grow kung hindi natin tutulungan yung sarili natin. Kung hindi tayo mag-e-effort na kilalanin siya. And madalas po kasi, ginagawa natin, kapag nahihirapan tayo, may mga problems, yan, may mga decision makings, may mga kailangan tayong gawin. Friend, punta tayo sa somewhere there. Meet up tayo. May problema kasi ako. So, problema. Kaso, parang hindi natin ito masusolve pag wala tayong iinumin eh. Kaya naman iinumin tayo para masolve yung problem. So, ayan na. Nawala ba yung problema natin? Ay, taya tayo sa bingo. May problema kasi ako eh. Tayaan natin yan. Nawala ba yung problem natin? Hindi po. Ang tinatakbuhan kasi natin, sugal, alak, kaibigan, katropa. Kasi akala natin sila yung makakasagot ng mga pagsubok natin sa buhay. Ang hindi natin alam, lalo lang natin sinasaktan si Lord. Kasi pwede naman pala tayong mag-pray. Pwede pala tayong lumapit sa Kanya. Para tanungin, Lord, ano po ba yung gusto mong mangyari? Lord, saan mo ba ako gustong dalhin? Lord, ano bang mangyayari sa pamilya ko? Pwede natin siyang lapitan, pero ang tinatakbuhan natin, yung mga mali, yung mga bagay sa mundo, or minsan, magbubukas tayo ng alam niyo po yung mga horoscope, mga ganyan, mga hula sa mga dyaryo, or kung saan pa man. Sabi sa araw na ito, papalarin daw ako. Ay, doon na lang tayo nagbasa, hindi na tayo nanalangin. Ay, hindi na ako mag-pray. Sabi ko, araw ko daw ito, magsuot lang daw ako ng color green. Pwede na daw, lucky daw ako today. Diba? Saan natin pinabasa yung kapalaran natin sa mundo? Kasi wala tayong tamang kaalaman na ano ba yung gustong mangyari ni Lord. Hindi nasasolve yung problem natin sa mga ganong bagay. And kapag tayo po ay nananalangin, ina-acknowledge po natin na kayang kontrolin ni Lord yung sitwasyon na meron tayo. Ano man yung problems natin, yung mga pagsubok natin sa buhay, kaya pong solusyonan yun ng Panginoon. Kung lalapit tayo sa Kanya, kung manghihingi tayo ng tulong, ibababa natin yung pride natin, kaya naman talaga tayong tulungan ng Panginoon. Kaso madalas nagmamarunong tayo eh. Lord, ang tagal mong sumagot. Ako na lang to. Ang tagal naman, gutom na ako eh. Wala pong makain yung pamilya ko. Ako naggagawa ng paraan. Well, tama naman. Kaso minsan, maling pamamaraan yung nagagawa natin. Kasi hindi man lang tayo nagpipray. Sabak tayo ng sabak. Hindi natin tinatanong si Lord kung tama ba yung gagawin natin. Di po ba? So, third, we can please God by being empowered by the Holy Spirit. Sabi sa verse 11, idinadalangin din namin, patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. So, ang usapan po dito, empowerment. Hindi po ito literal magkakaroon tayo ng superpowers na parang si Superman, si Wonder Woman, si Darna, o sino pa man. Ibig sabihin, empowered, strengthened, pinapatatag, pinapalakas po tayo ng Panginoon dahil po sa Kanyang kapangyarihan. Pinapatibay po yung pananampalataya natin. Para ano po, may purpose po yun. Kailangan natin maging matatag, maging matibay para mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok sa buhay. Ganon din po yung prayer ni Paul sa mga tao dun sa Colossians kasi nag-grow yung church nila. Ibig sabihin, ang tendency, ang tao pag nag-grow, yung kaaway din, gusto niya pigilan yung growth mo. So gusto ni Paul na i-maintain nila, i-keep
para maging matibay at matatag yung pananampalataya nila sa Panginoon. Bakit po kailangan natin maging empowered? Bakit kailangan natin maging matatag at malakas? Bakit? Kasi po, tayo bilang tao, marupok tayo. Aminin man natin sa hindi, in general, sa lahat ng uri ng bagay, temptation man yan, anger issues man yan, patience man yan, impulsive buying man yan, kung ano pa yan, marupok tayo. Ang temptation, nagpapakita sa atin hindi pangit, pinapakita niya sa atin maganda, maningning sa mata, na gusto natin, maaabot natin lahat ng mga bagay na yun. Na kung ano yung alok ng kaaway sa atin, ang gandang tignan. Kaya, ang sarap-sarap na kunin. Ganun na nangyayari sa ating buhay. And instead na takbuhan natin yung kaaway, tinutropa pa natin. Diba? Pansinin niyo minsan, parang wala na akong problems ha. Parang masyadong smooth sailing. Tignan niyo yung mga prayer time niyo. Tignan niyo kung nasaan kayo. Baka nasa kabilang panig kayo. Kaya pala, vibes kayo. Tropa-tropa kayo dun. Pero pansinin niyo, pag naka-Lord kayo, ang dami mga struggles. Kasi pinipilit kayo kunin ng kaaway. Gusto ng kaaway na manatili kayo sa kadiliman, pero ang gusto ni Lord, manatili kayo sa liwanag. Kaya nahihirapan tayo, nag-i-struggle tayo. And minsan naman, kagagawan din natin. Sabi ni Lord, dito tayo sa kaliwa, pero gusto mo sa kanan, kasi parang mas masaya dun eh. Parang may thrill dun eh. Try ko lang, curious lang ba? Curious lang. O, tapos napahamak tayo. Sino sisisihin natin? Lord, ba't mo naman ako hinayaang maranasan yung mga ganong pagsubok? Nagpipray naman ako. Or ganito, ganyan. Diba? So, tayo pa rin yung kawawa kapag hindi na maayos yung kaalaman yung perspective na meron tayo. And alam niyo po, yung kaaway pa, sobrang ano niya rin eh, ingitero siya eh. Pag alam niya na, gusto mo makilala si Lord, mas lalo ka niyang pipigilan. The devil doesn't want you to grow. Hindi gusto ng kaaway na lumago ka. The devil doesn't want you to pray. Kaya pansinin niyo, pag nasa bahay kayo, try niyo po isang buong araw, bawal rest day niyo, hilata lang kayo sa bahay. Hayahay lang kayo isang buong araw, scroll social media, kain-kain, gala-gala. Ang sarap ng buhay, ganun-ganun lang. Pero pansinin ninyo, pag open nyo ng Bible nyo, or kaya pag nag-pray kayo, parang 5 seconds lang, bigla ka na-distract, alam mo yun? Bigla kang, ay wait lang, may susuotin ba ako mamaya? Ay wait lang, ano kakainin namin? Ay wait lang, may date pala ako later. Alam niyo, yung kaunting oras na dapat na nasa Panginoon, dinidistract tayo ng kaaway. Instead na maglalaan tayo ng oras para kay Lord, naiisip natin, nagpipray tayo, ang daming pumapasok sa isip natin. Tapos minsan, mapatigil tayo, ay, wait, nagpipray pala ako. Bakit ang dami ko nang naisip na kung ano-ano? Diba? Guilty tayo kasi nangyayari talaga yun. Or minsan nagpipray ka na hindi mo tinapos yung prayer mo kasi pinaalala ka, may kailangan pala akong tapusin. Yung sinain ko pala, nasusunog na, nakalimutan ko. Yung mga ganon. Distracted tayo kapag tayo ay nagpipray. Tapos, hindi tayo lumalaban. Mag-give up na lang tayo. Ay, okay. So, next time na siguro ako mag-pray. Parang hindi kayo yung perfect timing. Next time na lang. Ganyan. Pero ang kalaban po natin ay hindi natin nakikita. Yung warfare, yung labanan, yung battlefield, spiritual po. Invisible yan. Hindi mo kaaway yung kapatid mo. Hindi mo kaaway yung asawa mo. Hindi mo kaaway yung teacher mo, yung boss mo. Hindi mo sila kaaway. Ang tunay na kaaway natin, hindi natin nakikita. Nasa taas yan. Hi kayo. Andiyan yan sila. Nakapalipot yan sa atin. Bumupulong-pulong yan from time to time. So tayo dapat, careful tayo na hindi natin pakinggan yung mga bulong na yan. At alam niyo po, kapag tayo po ay nagpe-pray, feeling kasi natin, nababago natin ang Panginoon. Well, nagkakamali po tayo. Kasi si Lord, siya na yan. Bago pa tayo malikha sa mundo, nandiyan na ang Panginoon. And we can really understand who He is dahil sa sobrang great, awesome niya. Prayer doesn't change God. Prayer changes you. It changes us. Prayer changes our attitude. Yung response natin, kapag binigay ni Lord yung pinapanalangin natin, how can we respond? Pag hindi niya pa binibigay, ano yung magiging attitude natin? Magre-reklamo tayo, syempre. Diyan tayo magaling eh.
Di ba? So, prayer po, it transforms us. It fixes our faith in the Lord. And prayer po is not just a spiritual activity. Ang prayer hindi lang po yung ritual. Kaya pag nakita niyo po, di ba, may mga pabasa, ganyan. May mga prayer kapag ganito, ganyan, ganyan. Yung kinakabisado, hindi ganun yung gustong prayer ni Lord. Ang gustong prayer ng Panginoon, galing sa puso natin. Kaya pag sinabi mo na, ay, hindi talaga ako marunong mag-pray. Ay, hindi ka talaga matututong mag-pray kasi hindi mo ginagawa, hindi mo pinapractice. Ibig sabihin po nun, lahat tayo, binigyan tayo ng authority ng Panginoon, ng kakayanan ng Panginoon na manalangin. Pero kung hindi natin gagamitin, kung hindi natin gagawin yung pananalangin, hindi na talaga tayo makakapagpanalangin. Ang totoo naman, alam naman natin, hindi kaya naman natin, nahihiya lang tayo. Kasi feeling natin, ang panalangin dapat minimum of 1,000 words. Walang ganon. Hindi ka pwede ka mananalangin kapag graduate ka na. Huwag mo nang antayin yun. Manalangin ka ngayon, manalangin ka mamaya, manalangin ka bawat oras. We can pray. Pero hindi natin nagagamit, di ba? So we can also please God by giving thanks to the Father. Tayo po bilang mananampalataya sa Panginoon, bilang totoong nakakilala sa Panginoon, dapat po yung attitude natin, grateful tayo palagi. Pwede niyo mo sabihin, grateful. Ulitin po natin, akala ko grateful tayo. Bakit ang lungkot? Alat, grateful. Grateful. Ayan. Pag sinabi pong grateful, may gratitude ka, mapagpasalamat ka. Lord, salamat. Ang ganda ng araw na to. Nakakatuwa. Ganun ba tayo dapat magpasalamat sa Panginoon? Ang totoong Kristiyano po mapagpasalamat kay Lord. Pero mahirap naman po talaga kapag nagsasuffer tayo. May sakit tayo. Lord, salamat. May sakit ako. Ang hirap, di ba? Ang sakit nun. Ang hirap magpasalamat kay Lord kapag nahihirapan tayo. Pero madali magpasalamat pag may blessings. Parang kapag tayo, may kailangan tayo kay Lord, desperado tayo, ang daling lumapit. Pero pag pinagay niya na yung prayer natin, pinagpipray natin for example, isang school na ganito, magandang school, may scholarship ako and all, binigay yun sa'yo ni Lord. Lord, busy ako sa school. Bye muna for now. Balik na lang ako pag di na ako busy. Binibigay sa atin ni Lord yung kailangan natin, tapos ginagamit natin excuse yun, sinagot na kanya yung prayer natin, gagamitin natin excuse yun, para hindi natin siya kausapin. Kasi busy daw tayo. Ganon, ginagawa natin. Pero may mga time din, binibigyan tayo ni Lord ng blessing, binibigyan niya rin tayo ng mga pagsubok para tumatag yung pananampalataya natin. Pero hindi natin mapagpasalamatan yung pagsubok natin kasi nga mahirap. Broken-hearted ka na nga. Paano ka magpapasalamat kay Lord? May nawalang part ng family mo. May sakit ka. May hindi magandang nangyari sa bahay niyo, nag-away kayo ng girlfriend, boyfriend mo. Paano ka magpapasalamat kay Lord? Diba? Or may problem sa family ninyo, nag-away kayo ni Mr. ni Mrs. How can you thank God? Pero kapag tayo nananalangin, pwede natin ilapit kay Lord yung sitwasyon natin. Nakikita niya naman kasi, alam niya yung sitwasyon natin, at gusto lang niya, lumapit tayo sa Kanya. And ask Him for guidance, for wisdom. Ask Him para i-humble tayo, para ma-reconcile, magkaayos yung mga broken na relationships na meron tayo. Kung tayo po ay mananalangin, pwede po yun. And marami pa pong reason kung bakit po tayo ay dapat thankful. We should be thankful, sabi po sa verse 12 to 14, because God has qualified us, God has rescued us, and God has brought us into the kingdom of the Son He loves. Sa Tagalog po, sabi po dito, minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. So dito sa mga karugtong na verses, sinasabi dito ni Paul, maraming rason kung bakit tayo dapat magpasalamat kay Lord. Kasi kung tutuusin po, tayo po sa buhay natin, bago pa tayo pinanganak, bago pa tayo pinaglihi ng mga magulang natin, bago pa man mangyari yung plans ng parents natin for us, si Lord may plano na for us. Alam niyo po, masakit man tanggapin
tanggapin, mahirap pang isipin, pangit mga pakinggan, pero bago pa tayo sinilang, alam niyo po ba, ang eksaktong kahahantungan natin ay hindi naman talaga sa langit. Ang tao bago pa siya sinilang, may pupuntahan na siya sa impyerno. Tayo po yun, hindi tayo exempted doon. Kasi nagkasala yung mga unang ninuno natin. So bago pa tayo tinreate, ang kahahantungan na even ng mga isisilang pa lang ng mga baby sa mundo, hindi pa nga sila sinisilang, impyerno na ang bagsak. That's how sinful we are. Pero si Lord, iba yung plans niya. Yung sakit, yung kahirapan, yung karamdaman, kung ano man yung mga bagay na nakakaharapin natin, napagtagumpayan na ni Lord sa cross. Ang gagawin na nga lang natin magpasalamat, tatanggapin natin yung buhay na walang hanggan from Him. I-accept natin siya sa buhay natin. Hayaan natin maging master natin siya, maging Lord natin, maging Savior natin siya, at ililigtas niya tayo na dapat nasa hell ang punta natin. Tayo na nga ang ililigtas niya, tayo pa yung ayaw. Diba? Lahat-lahat na nga binibigay ni Lord for us, tayo pa yung malakas ang loob na sasabihin natin, di ko man kailangan yun. Okay na ako dito, kontento na ako sa buhay ko. Kasi hindi natin nakikita na meron pa palang buhay after this. Akala natin, gagawin natin lahat ng gusto natin sa buhay na to. Kasi sabi, diba, you only live once. Isang beses lang pala yung buhay ko. Yung pusa nga, 9 yung buhay niyan eh. Ako isa lang. So gagawin ko muna kung anong gusto ko ngayon. Hindi natin alam kung kailan babalik si Lord. Paano pag bumalik na si Lord? Kasi hindi tayo nagkaroon ng chance na mag-ask ng sorry. Saan tayo mapupunta? Hindi po ba? Kaya po, sa atin kung titignan natin, kapag tayo, halimbawa po, sino po dito ang may 1 million sa bangko? Wow, 1 million sa bank. Taas nyo na yung kaya. 1 million. Going once. Sige, 500,000. Joke lang. Baka magkaalaman ng mga bank account. Kahit saan po yan, kung magkano man yung ari-arian na meron tayo. For example, yung pera na yan, kabaliktaran, hindi natin savings. May utang tayo. Imagine niyo, may utang tayo halagang 1 million pesos. Wala tayong pampiyansa. Halimbawa lang, nasa korte, may hearing, ikukulong tayo. Wala tayong pampiyansa. Ay, dito na lang ako sa kulungan. Wala akong 1 million. Pero may tao lumapit doon sa mga judge. Nagbigay ng 1 million pesos in cash. Palayain niyo na yan si brother, si sister. Ako na bahala dyan. Palayain niyo na yan. Yung 1 million na yun, yung pagkakautang natin binayaran ng isang tao. Anong dapat attitude na meron tayo sa taong yun? Magpapasalamat tayo. Kulang na lang sabihin natin na kahit saan ka pumunta, nandun na ako. Alipinin mo ako, okay lang. 1 million yun eh. Buong buhay ko, pagbabayaran ko yun. Yun po ay cash na pinag-uusapan. Pero ganun yung ginawa ni Lord for us. Diyos siya, nagkatawang tao, inako niya yung kasalanan na meron ka at meron ako para hindi mo na pagbayaran yun, para hindi ka na makulong. Pinagbayaran niya na yun lahat. Kaya dapat magpasalamat tayo kasi ginawa niya yun na dapat hindi naman niya na dapat gawin. Kasi makasalanan na nga tayo eh, kagagawa naman natin to eh. Pero still, ginawa yun ni Lord because He loves us. So imagine natin from this moment, may utang tayo kay Lord. Eh, hindi natin mababayaran yung utang na yun kasi buhay yun ni Lord. Kahit nagawin natin every day, nasa church ka, hindi ba rin natin kayang bayaran yun. Kasi yung ginawa ni Lord, tapos na. Inaalay niya yung buhay niya para sa atin. Ang tanging magagawa na lang natin, napakaliit na bagay, hindi pa natin magawa. Magpasalamat kay Lord. Manalangin, lumapit sa Kanya. Kilalanin siya sa buhay natin. Yun na lang yung kaya natin, pinakamaliit na bagay. Pinagdadamot pa natin kay Lord. Grabe na talaga, no? Dami natin pagkukulang kay Lord, hindi po ba? Sabi ko may isang quotation dito, every church needs to be a praying church. Mula po yan sa Experiencing God, the book. Again, every church needs
to be a praying church. Hindi po ito literal na itong building na to yung mananalangin. Ang mananalangin yung mga tao sa loob ng building na to. Lahat po ng totoong taong nananampalataya kay Lord dapat marunong manalangin. At hindi lang dapat marunong, dapat po nananalangin tayo. Ina-apply po natin yan. So bakit po hindi tayo makapagpanalangin bukod sa mga nasabi natin kanina na masasakit na bagay kasi totoo naman? What are the hindrances to prayer? Sin. Ang kasalanan natin, yung nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makapagpanalangin sa Panginoon. Tayo po, masuwayin tayo. Tayo po, selfish tayo or makasarili. Tayo po, ayaw natin patawarin yung mga tao sa paligid natin. Mahina po yung pananampalataya natin. And may mga pagkakataon na hindi tayo makapag-pray kasi pag pumipigil tayo, si crush yung naiisip natin. Ang dami nating idols sa heart natin. Iniisip natin yung rank natin sa ML, bababa. Kailangan bilisan ko na mag-pray. Dapat 1 minute lang kasi in-game ako ngayon. May prayer meeting kami. Bawal i-post yung ML. Outs. Ang dami nating idols sa heart natin. Diba? Yung boss ko, yung teacher ko, nakakatakot. Kailangan sundin ko muna siya bago ko sundin si Lord. Well, ina-idolize na natin yun. Kailangan mag-OT ako ngayon. Di ba? Na mag-OT ako dito, bayad naman to. Mamaya na ako mag-pray or bukas na lang. Ina-idolize natin yung work natin. Ina-idolize natin yung status natin. Ina-idolize natin yung mga tao sa paligid natin. Ina-idolize natin yung sarili natin. May time tayo mag-TikTok. Pero wala tayong time mag-pray. Hindi po ba? So, paano tayo dapat manalangin? So, paano naman? How to pray? Alam niyo po, kung sasabihin niyo may correct ba na way kung paano tayo mananalangin? Sabi po dito, galing din po yan sa isang book na kinuha ko, kahit po ano ang position ng ating katawan pag tayo ay nananalangin, hindi naman po kasi ito yung lumalapit kay Lord. Ang lumalapit, yung heart natin, yung spirit natin kay Lord. So tayo, pwede tayong mag-pray kahit ano man yung position ng ating katawan. So, pwede tayong nakatayo, pwede tayong nakaupo, ganyan. Pwede tayong nakaluhod, gano'n, mag-pray. Kahit yung mga Koreans, di ba? Pwede yung ulo nila nakadikit talaga sa sahig. Ganun sila mag-pray kay Lord. Pero ang iiwasan, pwede din pa pala tayo mag-pray na may kasamang fasting. Yan. Mananalangin ka na, magpa-fasting ka pa, ay talaga naman, expect mo na yung prayer na yun, kung ano man yun, i-lead ka talaga ni Lord kasi nagsasacrifice ka. Pero ang iiwasan po natin, mag-pray tayo, ito based din sa experience ko, mag-pray tayo ng nakahiga. Why po? Kasi pag nag-pray po tayo ng nakahiga, automatic po niyan, yung amen, kinabukasan na yan. Kasi antok na tayo. O kaya pa nag-pray tayo ng nakahiga, di natin malalaman, humihilit na pala tayo, hindi na pala prayer yung ginagawa natin. Kasi pagod tayo the whole day. Kaya kung gusto niyo po, wala tayong private room, maganda nga po yun, no? Kung may mga bahay kayo, may specific na room, gusto kayo mag-pray. Paano nga pag wala? Magkakatabi kayo sa higaan, mag-pray. Pwede kang umupo sa higaan. Yan. Para din malaman nila nag-pray ka, kasi may kakilala din ako, pag nag-pray daw siya, minamadali siya, kasi akala nakahilata lang siya. Tinatawag na siya, oy, bumaba ka na dito, kumain ka na, ganyan. Nag-morning pa lang yun, ang ganda-ganda ng pananalangin niya. Bakit nakahiga ka pa? Tanghali na. Hindi alam na nag-pray siya, kasi nga nakahiga. O, pwede na tayo umupo naman. Mapapansin niyo nakaganyan, ay, nag-pray siya, mamaya ko na siya tatawagin. Para man makita na talagang totoo tayo nananalangin, hindi tayo i-istorbohin ng mga tao sa paligid natin. Nakakahiya? Hindi naman eh. Kasi nagagawa nga natin yung mga maling bagay, hindi tayo nahihiya eh. Tapos ayaw natin ipakita na kaya natin mag-pray. Pwede tayo mag-pray. So yun po. Paano naman tayo dapat mag-pray? Kung hindi natin alam kung paano nga manalangin, ito po, simple guide lang naman po ito. Pwede niyo yung dagdagan, pwede niyo paramihin yan. Acts. Madali lang, di ba? 4 letters. A-C-T-S. Una po, adoration. Bibigyan natin ng papuri ang Panginoon. We can describe His faithfulness, kung gaano siya kadakila sa buhay natin. Let's adore Him. And then, we can ask for C, confession. Hindi niyo na po kailangan pumunta
pupunta dun sa mga, alam niyo po yun, kung alam niyo na kung saan yun, kakatok kayo kasi i-confess niyo yung kasalanan ninyo. Hindi naman all the time makakapunta kayo sa ganun. You can pray directly to God na hindi na paparating pa sa ibang tao. Kasi sabihin niyo, di ba may mga term na ganun na pupunta sila sa church tapos yung mga taong yun na nasa kinauukulan, akala nila yung tao lang na yun yung pwedeng mag-confess for their sins. I-storboy niyo pa yung ibang tao, kayo na kayo nagkasala, mag-pray na kayo diretso kay Lord, huwag niyo nang isiwalat sa ibang tao yung mga ginawa natin. We can ask the Lord for forgiveness. Pero pwede rin po tayong lumapit din naman kung pastor, sa mga elders ng church, and sabihin kung ano talaga yung kasalanan natin, kung kailangan natin ng tulong. Pero yung mga maliliit na bagay, na pwede naman natin i-diretsyo kay Lord, huwag na natin istorbohin yung iba. We can confess directly naman na kay God. And we can also thank Him, letter T, thanksgiving. Ito na ipagpasalamat mo na lahat ng meron ka sa buhay mo. Yung meron tayong oxygen, madaming tao na ang kailangan ng oxygen sa hospital, di ba? So we can thank the Lord. Good thing, or hindi masyadong maganda, we can thank Him. And then, tsaka na tayo manghingi ng supplication. Kasi ang nangyayari pag nag-pray pa lang tayo, first 1 second pa lang, Lord, kailangan ko to. Nanghihingi agad tayo, hindi man lang natin naaalala kung sino siya. Alam niyo po kasi pag inuunan niyo yung adoration, confession, thanksgiving, nababago yung attitude nyo. Na instead na gigil ka, manghingi agad ng kailangan mo kasi nga desperado ka na, nababago mo na yung heart mo, nakikilala mo, sinasabi mo na si Lord mapagpala, si Lord mapagpatawad, si Lord mapagmahal. Tapos yung mga hihingin mo sa Kanya, ayon na sa pananampalataya mo. At i-claim mo, maniniwala ka na yun yung mga pangako niya at ibibigay niya yun sa'yo sa paraang nais niya. So, saan naman tayo mananalangin? Eto. Ang akala kasi natin, pag nasa church lang tayo, pwedeng mag-pray. Well, everywhere po. Kung nasa bahay kayo, pwede kayo mag-pray. Kung nasa school, nasa public places, bago kayo mag-exam, bago kayo gumawa ng mga gawain sa work ninyo, you can pray. May mga time nga po lumalabas kami ng e-group namin, nagpe-pray kami sa mga restaurant. Habang may nagpapatugtog na malakas na music na ganyan, nagpe-pray kami, lalaban din kami. Hindi kami dapat mahiya kasi tama naman yung ginagawa namin, wala namang mali doon. We can pray anywhere and everywhere, kung saan nyo man po gusto. Pwede rin po tayo mag-pray online. Kaso nangyari, pag online tayo, naka-off cam tayo sa prayer meeting, instead na nagpe-pray tayo, may iba tayong ginagawang agenda. Kasi hindi naman nakikita ni Lord, naka-off cam ka naman. Well, nakikita niya yan kahit anong gawin natin. And then, kailan naman tayo dapat manalangin? Kapag may mga kailangan ng ba tayo? Pwede po tayong manalangin anytime. Again, anytime. Kaso ginagawa natin prayer for the food lang. Tapos dapat 5 seconds lang, Lord, thank you for the food even. Wala pang 5 seconds yun. Yun lang yung gusto natin ibigay na prayer kay Lord. Yun lang ba yung deserve niya? Hindi po. Minsan din nakakalimutan pa natin pag-pray, di ba? Yung nakakain ka na lahat-lahat, ay hindi pala ako nagpag-pray. Tapos kapag may mawanalangin na nga para sa pagkain, nagtuturuan pa. Siya na lang mag-pray, ganyan. Ang dami ko ng prayer kanina. Ibang na lang, huwag na lang ako. So we can pray anytime. Kapag may mga special occasions sa atin, we can pray before the cross. Ibig sabihin sa church, we can pray. Kapag may mga nangyayaring magagandang bagay sa atin, kapag gising natin sa umaga, we can pray. Kasi marami pong tao natutulog sa gabi, hindi na nagigising kinabukasan. So yung unang pagmulat ng mga mata natin, ipagpasalamat natin yun kay Lord. And we can also pray paggabi. Sabi dito, all night. Wow, overnight. Pwede yun. Kapag tayo ay troubled, pwede po tayo mag-pray. So, anytime po. Pwede nga every minute, every second, pwede tayo manalangin. Sino naman yung mga pwede natin ipag-pray? Eto. Kasi sabi, ay, paano nga mag-pray? O, binigyan na tayo ng guidelines. Ngayon, paano naman ako mananalangin? Sino-sino yung ipapanalangin ko? Eto. Sino dito may 5 daliri sa kamay? Pwede niyo po bang pakitaas yung mga daliri ninyo? Yan. Pag hindi nyo tanaas yung mga kamay ninyo, ibig sabihin wala kayong daliri. Tayo po lahat, may 5 tayong daliri sa kamay. Pag sama natin yan 10, meron pa sa paa. Sabihin natin first 5 na lang, para lang may idea tayo, para hindi natin makalimutan. So, meron tayong thumb.
po yung hinlalaki. Ito yung pinakamalapit sa atin, di ba? So, yan yung mga pinakamalalapit din sa atin na pwede natin ipag-pray. Yan po yung mga relatives natin, friends, mga malapit sa buhay natin. Tapos, yung fourth finger natin, ito po, yung mga tao sa authority. Sila po yung mga teachers natin, boss, mga supervisors, mga doctor. Pwede po natin silang ipag-pray, mga police, kung sino man yung nasa authority, you can pray for them. And then yung third, pansinin niyo po, ito yung pinakamataas na daliri. Try niyo po tignan. Pag may mas mataas pa dito, pwede siguro yun. Iba-iba naman yung design natin eh. Pero karamihan, sa tao, sa normal na daliri, ang pinakamataas itong gitna. Kaya nga, di ba, kapag minumura niyo yung kapwa niyo, ito yung ginagamit niyo. Kasi pinakamataas to. Yung pala ginagamit po na to sa pananalangin. Hindi po na sa pambabastos ng kapwa. So, ito pong gitnang finger po na to ay gagamitin natin para ipag-pray yung nasa government, leaders, pastors, yung church. Panalangin natin sila. Kasi kita nyo, sila yung pinakamataas kasi malaki yung responsibilidad nila, yung katungkulan nila. So, dapat ipanalangin natin sila. And then, meron din po tayong palasingsingan. Yan, pag mga engage dito. Pero sa prayer po, ang kahulugan nito, sila yung mga taong weak or in need. Sila yung may sakit, sila yung mga naghihirap sa buhay, sila yung mga nangangailangan, sila yung papanalangin natin. And then, yung pinakamaliit na finger po, ito yung dulo. Pinky finger. Yan ikaw. Pinakamaliit ka, tapos pinakamalayo sa'yo. Sabihin, bago mo ipag-pray yung sarili mo, daanan mo muna yung ibang tao. Tsaka mo na pag-pray yung sarili mo, last ka na, pinakadulo ka na. Kasi alam naman ni Lord yung pangangailangan mo eh. Pero yung magpa-pray mo yung ibang tao, other than you, napakalaking bagay po nun. So nakita na natin ngayon na pwede tayong manalangin anytime, all the time. Marami tayong dapat ipanalangin. Kaya dapat po natin yung i-apply. So mag-end po ako sa isang short testimony. Sana short lang to. Dahil dito ko po mas nakita yung kahalagahan ng panalangin. Kasi po, na-mention ko kanina, hindi naman po talaga ako ganun ka panalangin noon. Pero mas lalo pong sinusubong ni Lord at mas lalo niya hinahayaan na maging prayerful ako sa pagkaan po ng mga panahon. So, noong mga nakaraan pong time, ay naghahanap po talaga ako ng workplace na kung saan Christian din yung environment, kung saan same ng belief ko, ng faith na meron ako. Kasi ang hirap po pag sa isang kumpanya, instead na mabibless ka, morning pa lang, may nagmumura na. Masakit po yun sa kalooban at hindi po natin yung maiiwasan. Kaya ang prayer ko po talaga since nag-start yung pandemic, I hope and I pray na ang makapasukan kong company is isang Christian company. Natutulungan ako mag-grow. And blessed po ako doon kasi noong 2022 na isama po ako sa CTD. So nag-work po ako sa CTD, part-time, work from home, habang nag-aaral ako ng Bible school. Pero since nasa CTTP ako, syempre, love gift lang yun. Syempre, wala tayong, kung hindi tayo dapat mag-expect ng anything, love gift po yun. So, nakaka-sustain naman po siya, pero ng isang tao lang. It means, sa loob po ng from July hanggang this month po, more than 1 year na, ang nasa-sustain ko lang na pangailangan, yung pansarili ko lang. Kasi hindi naman po ganun kalaki yung love gift. Pero thankful pa rin ako kasi nakapag-aral ako ng Bible school, nakapagbayad ako ng tuition ko, ng mga kailangan ko. Pero naghahanap pa rin po talaga ako ng mas mag-grow pa ako. Para din makapag-ipon ako kasi hindi naman ako bumabata. Kailangan mag-ipon ako sa future family ko, ganyan. Kailangan paghandaan ko yung buhay ko, hindi pa ako financially stable. Yun po talaga yung katotohanan. So, na-try po ako nitong July, this year lang, na mag-apply. Meron pong isang company, familiar po kayo sa Bible Reading Guide? Uy, walang gumamit. Walang gumagamit ng Bible Reading Guide natin. Yung sa PBS po, yung sa Philippine Bible Society. Yun po, ginagamit ko po yun since noong 2010, 2012, ganyan. Tapos yung company nila, pinafollow ko sa matagal na panahon na. And then nag-post po sila ng job opportunity or hiring. Tapos ang position, admin assistant. So nag-try po ako. Tapos tinawagan ako, phone interview, noong July. And then, hindi na ako binalikan. So sabi ko,
di ba ako enrolled dun sa third level ng MPS? Sabi ko, hindi ako sinagot, wala nang feedback. Enroll na lang ako sa MPS ulit. Pagpatuloy natin yung journey natin, dito pa rin ako sa CTTP, ganyan. And then nagulat ako, itong September lang, habang nagpe-prepare ako nitong preaching topic, nasa labas ako, last week lang, nag-message yung HR. Sabi niya, meron daw nag-open na isang position, pero iba sa ina-applyan ko. So tinanong ko, ano pong position? Sabi niya, executive assistant. Sabi ko, executive assistant? Wait a minute. Ibig sabihin po nun, kung merong, halimbawa, director or president ng company, siya po yung secretary or siya yung assistant. Sabi ko, why? Bakit ako? So nagtaka ako, pero sabi ko, sige po. So, nag-call ulit kami, interview ulit, tapos nagpasa ng documents. Tapos nagulat ako, after few days, ini-invite na ako, pumunta na doon sa main office nila sa Manila for interview and exams. So, the night before the interview, nandito ako. Sabi ko, Lord, ito na naman tayo eh. Mag-a-apply na naman ako, tapos mauudot na naman. Ayoko na lang ganun. Nakakapagod na 3.5 years ko lang ginagawa yun. Sabi ko, Lord, huwag na akong paasahin. Kung hindi naman to para sa akin, Lord, huwag na lang. Ganyan. So, nandito ako. Nakausap ko si Lord. Nagpe-pray ako, nag-fast ako. And minessage ko lahat ng mga kasama ko sa group, ng mga mentors ko, leaders. Nag-ask ako ng prayer. Sabi ko, executive assistant, sobrang laking responsibility, hindi ko po kaya. And then the day po, during na interview, talagang pinagpipray nila ako, message nila ako, ganyan-ganyan. And nagulat ako kasi yung exam sobrang hirap. Sabi ko, okay, alis na ako. Ang hirap ng exam, wala na daw, wala na. Pero nagpe-pray pa rin ako and kampante ako na hindi ako pababayaan ni Lord. And gano'n din yung prayer ng mga tao sa paligid ko. And then after po nun, yung interview, na-expect ko sobrang hirap. Mas mahirap pa pala yung exam sa interview. Napaka-smooth po ng interview and more on faith, more on involvement sa church, more on ministry yung pinag-usapan namin kasi nga Christian yung company. And then nagulat ako, isang buong araw na pala ako nag-stay doon, sabi mag-antay lang ako. Doon pagkatapos ng lahat-lahat na yun, may pinapakita na sa akin paper. Salary offer na. Sabi ko, akala ko, bakit may salary na wala pa akong pinipirmahang kontrata, ganyan-ganyan. So pinakita po sa akin na salary offer more than pa doon sa pinag-pray ko kay Lord. And then after ma-regular daw, mas tataas pa. So parang ako, hindi na ako nagpo-function at that time. Umuwi ako, natapos ko ang lahat-lahat. Sabi sa akin, mag-prepare ako. Next week, pwede na akong mag-start. Ha? Alam niyo po, sa tagal na nagpe-pray na ako, hindi ko ako makapaniwala na talagang i-answer na ni Lord yung prayer ko. And lahat pong yun, pinagpapasalamat ko kay Lord kasi hindi ako mag-isa sa prayer na yun. Nakita ko yung kahalagahan ng mga tao na nananalangin para sa akin. Kasi kung ako lang po, hindi ko naman talaga kaya. Lahat po yung grace ni Lord. Kaya thankful po ako sa Kanya kasi may panibagong chapter na ng buhay ko starting next week. And ano pa man yung mga kakaharapin ko, I know that really prayer works. Kaya gusto ko pong maiwan yun na message sa atin na ano man yung mga needs natin bago pa man natin yung ilapit sa Panginoon, alam niya na. Pero nais po niya na lumapit tayo sa Kanya at ipagkatiwala natin yun sa Panginoon. So ngayon, alam ko po, hindi lang ako yung may pangangailangan sa lugar na to. Marami po sa atin dito may sakit sila personally or yung family member nila. Meron silang pinagdadaan ng pwedeng depression, pwedeng challenges, o meron silang mga addiction na hindi mabitawan. Marami dito sa church. Meron silang mga trauma, mga heartaches, heartbreaks na hindi pa nag-heal. Marami po sa atin nun. Pero si Lord po, pinagtagumpayan niya na lahat ng yun. Nabuhay siya, namatay, and nag-resurrect, and one day, He will come back para pupunin yung mga taong para talaga sa Kanya. And ano pong mangyayari doon sa mga taong hindi tinanggap si Lord? Ano mangyayari sa mga taong hindi kinilala si Lord? Sa mga kamag-anak natin, sa mga kapatid, kaibigan natin. Magsasuffer sila sa hell. Yun po yung katotohanan. So why not we maximize this opportunity na yung mga napag-aralan natin, i-apply natin. Why not we'll pray for those people? We pray for our country, for our church. We pray for everyone around us.
na sila din ma-encounter nila ang Panginoon. This time po, hindi natin ito usually ginagawa, pero nakikita ko po dito sa church natin, hindi tayo lahat magkakakilala. Hindi pa tayo lahat maging close as in. And hindi natin alam yung needs ng bawat isa. Why not this time, let's give kahit po 5 minutes lang. Pwede po ba tayo humanap ng partner? Pero yung partner natin, girl to girl, boy to boy, pero yung lalapitan nyo po ay hindi nyo pa totally close. Nakita niyo yung video kanina kung paano nila pinag-pray yung hindi nila kilala. Can we do that here? Can we pray for one another here? We can do that po. So, pwede po tayo lahat tumayo at hanapin niyo po yung tao na tingin niyo hindi niya masyadong close. You can ask kung ano yung needs niya, kung ano yung kailangan niya sa buhay, kung ano yung pwede ninyong ipag-pray sa kanya. Yung mga magkakakilala na dyan, hiwa-hiwalay naman kayo. Iba naman yung maging partner ninyo this time. Sige po, lapitan niyo po yung mga hindi niyo pa po kilala and just genuinely pray for them. Yan. Kasi hindi natin ito palaging magagawa. Baka bukas hindi nyo nakasama yan. Baka mamaya hindi nyo nakasama yan. Diba? So sige po, in 5 seconds, humanap na po kayo ng partner nyo kasi may mga part pa tayo hanggang mamaya. In 5, 4, 3, 2, 1. Okay, lahat na po ba may partner na? Sige po, kung lahat na po may partner na, this time yung prayer natin hindi yung pamahiyain. Ang prayer natin yung malakas. Yung maririnig ni Lord na prayer. Kasi yung mga kapatiran natin na yan may mga pangangailangan sa buhay. Iparinig natin kay Lord na nagtitiwala tayo sa Kanya through this prayer. Huwag po kayong mahiyain, ipanalangin yung kapatiran nyo na yan. Kasi marami kayong pwedeng ipagpanalangin para sa Kanya. Sige po, pwede nyo hawakan yung partner nyo, pwede nyo siyang lapitan, pwede nyo siyang yakapin kung gusto po ninyo. You can pray for one another. Huwag po kayong mahiya. Sige po, let's pray for one another. Sasabihin ko na lang po kung pwede na tayo mag-end. Sige po, let's start praying.